Papalit ako ngayon kay ADV nitong oil pump driven gear tsaka yung o-ring niya. Na 50,000 kilometers na din kasi sa ADV. Tapos sakto, nag-maintenance ako ng stator tsaka magneto, nilinisan ko. Yung magneto ko nakapintura na yan, high temp. Nanggalan ko lang ng kalawang kasi 30,000 kilometers nung last na bukas ko sa kanya. Kailangan nyo ng puller para matanggal nyo. Tapos tanggal din yung radiator tsaka coolant. Nag-drain din ako pati yung sa ilalim sa may block. Ito yung coolant na na-drain ko lahat. Ito yung ipapalit kong coolant ngayon, K-Works na premium coolant. Yun nga, sakto, naka-open na to kaya ma-check ko na yung condition ng oil pump gear na naging issue ng mga 160 ni Honda. Pero may specific batch lang nagkaroon ng recall sa lumabas na memo dati ni Honda sa Thailand. Yung mga nabubungian itong gear kasi pangit yung material na nagamit, mali yung molding. Hindi naman kasali yung sa akin sa batch na yon kasi nga sa Thailand yon, pero mas okay pa rin na i-check na rin natin. Tapos palitan ko na rin kasi nakabili na ako nito eh. Mas matibay kasi itong black kaysa doon sa yellow. Meron din kasi mga nasisiraan sa Pinas yung mga yellow na oil pump driven gear kapag napabayaan naman yan sa langis. Paklasin natin yung cover ng oil pump. Tapos ito palang garahe namin, medyo naka-incline na ganon. So nakatagilid ng konti sa ADV. Pag kasi sa flat, posibleng kumayat yung engine oil. Pero titingnan ko kung kakayat. Pag hindi, itataas ko pa ng konti dito. Kailangan ko lang ng kahoy sa center stand. Kailangan na pala natin para sigurado na. Taas na natin siya. Tanggalin natin yung mga bolts niya, 10mm, 1, 2, 3, 4. Yung dalawa dito, dun sa bracket na nag-hold dito sa wire ng stator. Yung stator nilagyan ng basahan para hindi masugatan yung mga coating ng windings. Lolo ko kasi yan pag nasugatan na yan. Same lang ng sizes to, itong mga bolts na to. Bali 4 siya. 6 kasama yung dalawa dito sa bracket niya. Same size lang. Itong saan wala pa naman tong problema. Pero yun nga, dahil 50,000 kilometers. So rin ma-check yung condition. Mahigpit siya. Na-discartean ko muna. Sikwatin ko lang nito. Iwan na natin tong stator mounting bolt. Yan, tanggal na. Mukhang hindi naman tumutulo yung engine oil. Tandaan natin hugutin. Walang tulo na engine oil. May butas kasi yan dito. Ayun, yung nahihigop yung langis nitong oil pump. Patas yan, papuntang head. Tanggalin natin yung oil pump gear. Hilahin lang natin yan. Yan. So, inspect natin. Wala siyang damage. So, okay itong sa akin. Matibay ito. Hindi kagaya nung ni-recall ni Honda na iba yung materials na ginamit tsaka yung molding. Ito walang damage. Tsaka yun nga, alaga sa engine oil. Kaya hindi nasira. Usually yung pagka medyo naubusan ng langis, natutuyuhan. Wala nang may pump. Kaya magbabakal sa bakal na. Wala nang lubrication. Kaya nasisira ito. Tunog helicopter na kapag ganun. Maririnig nyo yun. So, okay pa to. Pero palitan natin. Yan yung mga butas. 1, 2, 3, 4. Diyan nahihigop yung langis. Kailangan ko lang ng kahoy dito para hindi siya tutulo. Ito na yung ipapalit ko sa kanya, yung kulay black. Same na same lang yung size nila. Ito yung markings. Yan, may arrow. Natapat dito sa may gatla na to. Tatapat mo yan dun sa may parang pin. Ito, tago ko na lang kasi okay pa naman to. Pero kabit na natin tong bago. Mas matibay daw ito. Pero okay naman tong sa akin. Wala namang damage. So maganda yung materials na gamit dito. Hindi yung defective. Lagyan muna natin ng engine oil. Mga ngipin. Para pag start natin, may lubrication agad. Hindi siya dry. Meron na lahat. Yung gatla, ilalagay lang natin. Tutok natin dito. May arrow. Ayan, arrow. Yan, shoot na siya. Yung o-ring, palitan na natin kasi yung nakalagay sa shop manual. Pero yung iba na nakikita ko, hindi na pinapalitan ng o-ring. Pero palitan na rin natin. Nakabili na rin naman kasi ako. Tsaka yun nga yung sabi sa shop manual. Tanggal na. Bagong o-ring natin, lagyan din natin ng engine oil. Mas smooth yung pasok. Sakto lang natin siya na hindi mawawala sa position pag kinabit na natin. Yan, palit natin ng engine oil. Itong seal, kapit na natin. Ganyan yung position. Pasok natin dahan-dahan yung oil seal. Break na natin yung 4 na bolts. Same size lang. Untight. 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 Torque na natin pero isabayin natin ito muna ng bracket para pantay-pantay ang pagkakalapat niya. Sa shop manual, walang nakalagay na torque value to. Pero yung stator mounting bolts, 10 Newton meters. So 10 na lang din gagawin ko. Start tayo sa 8 muna. X pattern para pantay-pantay ang lapat niya. 8 8 8 8 8
Tinanggal ko na yung kalang niya. Tapos i-torque ko na siya ng 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Okay na. Palapat na natin. Tanggalin ko na ulit yung bracket para makabit na natin yung stator. Bigyan ko na rin to ng konting engine oil. Iwas kalawang. Manipis lang. Itong loob, mga part na kinakalawang. Kaya kailangan talaga alagaan to ng maintenance. Tanggalan ng kalawang. Kasi naka-expose yan. Pag naulan or napalusong sa baha, pasok yung tubig dito. Kaya kinakalawang talaga to. Itong dalawang to, shoot nyo lang dyan. Yan, tapos shoot natin dito. May slot siya dito. Yan, may slot siya dito. Yan, nakasuot na. Yung dalawang gilid may slot. Yung bracket, ang position niya pa ganyan. Ito yung may matalas na side. Haharang yan dito sa wire. Para hindi didikit yung wire dito sa may stator. Stator mounting bolts, 1, 2, 3, 4 na Allen. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Tapos torque natin ng 10 Newton meters. 10. 10. 10. 10. Pagkakabit ng magneto, tapos pag-refill ng coolant, pag-bleed ng coolant, may vlog na ako niyan. Hanapin nyo lang dyan sa mga videos ko. Doon yung complete process, mas detalyado. So, isin ko na lang muna, tapos start natin mamaya yung motor after. Okay na yung magneto, tsaka radiator, salin na ako ng coolant. Mukhang kukulangan yung coolant ko, pero meron pa naman ako dong K-Works coolant, yung ginamit ko kay Click nung nagpalit ako pang refill. Yun na lang pandagdag ko dito. Abot na siya dito, so bibleed ko na lang. I-idle ko lang yung motor ng 3 to 5 minutes. Tapos habang bumababa yung coolant dito, salin lang ako ng salin hanggang sa hindi na siya bumababa. Start natin motor. Kaya din na-idle, pinapainit para mag-circulate yung coolant sa makina. Pwede nyo rin i-rev ng konti para makita nyo kung may bubbles. Ito wala naman, hindi nagbabubbles. Okay na, nag-circulate na, napag-bleed na tayo. Salinan ko na lang hanggang dun sa neck level. Tapos after ko masalinan doon, lalagyan ko naman tong coolant reserve dun sa may upper level. Okay na yung pagpapalit natin. Itong oil pump driven gear, tsaka yung pag-maintenance ko nga ng magneto at stator.